Isang nakabibinging ingay ang nagpagising kay Jek habang natutulog siya sa may sala ng bahay nila. Napahikab muna siya bago kinusot ang mga mata, saka bumangon sa sofa. Papikit-pikit niyang nilibot ng tingin ang paligid at ilang saglit pa, napahikab siya. Babalik na sana siya ulit sa pagtulog niya nang makarinig naman siya ng kakaiba. May kumakalabog. Meron ding sumisigaw. Lalaki. Boses lalaki. Nanginig ang mga tuhod niya habang pinapakinggan ang mga ingay na yun. Saglit siyang napatingin sa orasang nakasabit malapit sa hagdan at napakunot ang noon niya nang makitang 6:00 na pala ng gabi. Wala siyang kaide-ideya na halos 3 oras na pala siyang nakatulog sa pwesto niyang yun. Napahikab muna ulit siya bago tumayo at nag-stretch ng kanyang katawan. Matapos yun ay naglakad siya papunta ng kusina para uminom ng isang basong tubig. Binilisan niya ang inom. Nang matapos ay naglakad siya papunta sa ikalawang palapag ng bahay para tawagin ang mga magulang niya. Ngunit hindi sumasagot ang mga ito. Naisip niya, baka nasa labas pa ang mga ito. Kaya yung Ate Rosa na lang niya ang tinawag niya. Ngunit hindi rin ito sumasagot. Napasimangot na lang siya habang naglalakad papunta ng kwarto niya. Matutulog na lang ulit sana siya nang bigla siyang matigilan dahil sa ingay na narinig niya sa kwarto ng ate niya. Yung boses ng lalaki at yung kalabog, doon ito nanggagaling. Kinakabahang lumapit siya sa pinto at sinilip sa konting butas doon ang nangyayari sa loob. Nanlaki naman ang mga mata niya nang makita ang kakambal niyang si Jack na kinain ng ate niya habang nakagapos ang magkabilang kamay at paa nito sa 4 na sulok ng kama. Wakwak na ang tiyan nito. Puno na ng dugo ang kama. Nagkalat rin ang ilang mga lamang loob nito. Ngunit ng mga sandaling yun, patay na ang kakambal niya. Dilat itong binawian ng buhay habang nilalantakan ng Ate Rosa niya ang mga lamang loob nito. Nanghihina siyang naglakad papunta sa kwarto niya. Nang makapasok sa loob, ay nilak niya agad ang pinto. Kabadong kabado siya. Doon niya inisip ang mga nakita niya at hindi niya ito maintindihan. Hindi niya alam kung anong nangyari sa ate niya. Bigla na lang itong naging ganon. Hindi niya alam kung ano ang dapat na itawag rito. Isa ba itong cannibal? Zombie? Aswang? Hindi niya alam. Ngunit isa lang ang sigurado niya sa mga sandaling ito. Mapanganib ito. Hindi na rin siya ligtas pa sa bahay na ito. Napapikit na lang siya nang marinig ang boses ng ate niya sa labas ng kwarto. Tinatawag siya nito. Napakahinhin at napakaamon ng boses nito. Hindi mo aakalaing may pinatay ito kanina lang. Pinagpawisan ng matindi si Jek sa kinauupuan niya. Ilang saglit pa, nagdesisyon siyang patayin ng ate niya. Kaya kinuha niya ang baseball bat na nakatabi malapit sa cabinet niya. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa kanang kamay niya at itinago sa kanyang likod. Dahan-dahan niyang binuksan ng pinto. Pagbukas ay bumungad sa kanya ang kambal niyang si Jack na nakangiti sa kanya. Mukhang buhay pa ito. Nakangiti rin ang ate niya. Ngunit puno naman ng dugo ang buong mukha nito. Labis siyang naguluhan dahil sa mga nakita niya. Matapos yun, ay nakaramdam siya ng kakaiba. Sumakit ng sobra ang ulo niya. Nahilo siya. Nawalan siya ng malay ilang sandali matapos yun.
Nang magising, nasa sala ulit siya, nakahiga. Sinubukang lumingon ni Jack sa paligid, ngunit hindi niya maigalaw ang ulo niya. Doon lang niya napagtanto na nakatali ang ulo niya. Nakagapos rin ang mga kamay at paa niya para hindi siya makagalaw. Nakapulupot ito sa sofa. Sinubukan niyang tignan ang katawan niyang nakagapos at gano'n na lang ang pagkagimbal niya nang makita ang ate Rosa niya na nakapatong sa kanya habang sarap na kinakain ang mga bituka niya. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan niya matapos yun. Kasabay nun, isang kalmot mula sa dibdib ang natanggap niya na naging dahilan ng kamatayan niya. Ilang sandali matapos yun, tumayo si Rosa sa tapat ng isang salamin. Tumingin siya doon nang nakangiti habang pinagmamasdan ang pagbabago ng mukha niya. Mula sa pagiging isang dalaga hanggang sa pagiging isang matanda. Ako si Aldrin. Itong ikukwento ko sa inyo ngayon, nangyari mag-iisang linggo pa lang ang nakararaan. Nangyari ito nang minsang gabihin ako ng uwi, galing sa bahay ng kagrupo ko sa thesis na si Olivia. Mag-isa lang ako nung araw na yun. Maaga kasing umuwi ang dalawa ko pang kagrupo na sina Austin at Daryl dahil may gagawin pa raw sila. Alam kong tungkol yun sa report nila sa isang subject namin, kaya pinayagan namin sila. Kaya ang ending, mag-isa ako ngayon. Sa totoo lang, wala namang kaso sa akin kung mag-isa akong uuwi. Sanay naman na ako sa ganun. Dahil simula elementary hanggang high school, ay wala akong nakasabay na kahit na sino sa mga kaibigan o kaklase ko. Alam kasi nilang mabilis akong maglakad. Isa pa, alam nila na mas gusto ko mapag-isa. Marami rin kasi akong ginagawa. Akala nila, naka-headphones lang ako pamporma. Pero ang hindi nila alam, ay nagko-compose na ako ng sarili kong kanta. Walang nakakaalam sa ginagawa ko ngayon, dahil wala naman akong pinagsasabihan. Ayoko ring istorbohin nila ako, kaya mas pinili kong wag na lang ipaalam. Pwede siguro kung tapos ko na ang kanta, para makahingi ako ng feedback mula sa kanila. Natigilan ako sa paglalakad nang mapansin kong wala na masyadong sasakyan na dumadaan sa kalsada. Hindi ko naiwasang hindi kabahan dahil sobrang tahimik ng kapaligiran. Wala pa ako sa kalahati pa uwi sa bahay namin. Malayo-layo pa ang lalakarin ko. Hindi ako sanay na sobrang tahimik ng kapaligiran, kaya nag-headphones ako para makinig ng music habang naglalakad. Napangiti ako nang ilagay ko na ito sa tenga ko at nagsimula na ulit ako sa paglalakad. Pangiti-ngiti pa ako nung mga sandaling yun nang makaramdam ako na kakaiba. Parang may sumusunod sa akin. Naglaho ang ngiti sa labi ko at lumingon ako sa likuran ko. Kinagulat ko nang biglang mamatay ang lahat ng ilaw sa poste sa gilid ng kalsada. Binalot ng kaba ang buong katawan ko habang nililibot ng tingin ang buong paligid. Wala akong masyadong makita dahil sa sobrang dilim. Takot na takot ako. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko dahil sa takot na baka may mangyaring hindi maganda sa akin. Hindi na ako nagdalawang isip pa at lumakad na ako ng mas mabilis. Binilisan ko lalo ang lakad ko. Hindi ko na nagawang lumingon pa hanggang sa makauwi ako sa bahay. Nang nasa loob na ako, sumilip ako sa may bintana. Napansin ko ang isang taong nakatayo sa likod ng isang poste, hindi kalayuan mula sa bahay namin. Nakatingin ito ng diretso sa akin. Galit na galit. Ilang segundo rin niyang ginawa yun, hanggang sa umalis na siya
sa pwesto niya ngayon. Tsaka lang ako nakahinga ng maluwag nang mawala na siya sa paningin ko. Bigla ko lang naalala ang araw na yun nang makita ko ang litrato ni Julius na nakaipit sa isa sa mga libro ko. Siya ang taong nakita ko nung araw na yun. Teka, mali. Multo. Siya ang multong nakita ko nung araw na yun. Hindi ko akalain na magpaparamdam siya sa akin pagkatapos ko siyang patayin bago ang araw na yun. Kasalanan rin naman niya ang nangyari. Kung hindi sana niya sinira ang notebook kung saan ko sinusulat ang mga kanta ko, edi sana buhay pa siya ngayon. Pakialamero. Ako si Nikolay. Agad na napakunot ang noo ko nang makitang nakangiti si Monica papasok ng klase. Binuli kasi siya kahapon ng grupo ni na Julina, kaya hindi ko naiwasang hindi magtaka kung bakit abot tenga ang ngiti niya ngayon. Nakakapanibago dahil ito ang unang beses na nakangiti siyang pumasok pagkatapos siyang pagtripan ng ilan sa mga kaklase namin. Kumaway pa siya kay Julina nang makapasok na siya ng klase. Nanlaki naman ang mga mata ni Julina dahil sa ginawa niya. Nang makaupo na siya sa sariling pwesto, ay nilibot ni Monica ng tingin ang paligid. Tsaka may inilabas sa loob ng bag niya. Maraming sobre na kulay itim. Isa-isa niya kaming binigyan nito. Nagumpisa siyang mamigay sa likod papunta sa harapan. Huli niyang binigyan ang babaeng may malaking atraso sa kanya na si Julina. Nakangiti nitong tinanggap ang sobrang inabot niya. Matapos yun ay pumunta siya sa harapan at inanunsyo ang paparating na debut niya na gaganapin bukas, Sabado. Gaganapin ito sa isang resort hindi kalayuan sa eskwelahan namin. Ang umpisa ng party ay 6 p.m. Ngumiti siya matapos niyang magsalita. Nang makabalik na sa kanyang pwesto, napuno ng sigawan at hiyawan ng buong klase. Tuwang-tuwa ang mga kaklase namin dahil hindi sila makapaniwala na imbitado sila sa debut niya. Alam kasi nila na may atraso sila sa kanya. Kaya naman, hindi sila makapaniwala sa imbitasyong natanggap nila sa mga sandaling ito. Maging ako ay hindi rin makapaniwala. Mabilis na lumipas ang oras at uwian na nga namin. Nilapitan si Monica ng mga kaklase namin at nagpasalamat ang mga ito dahil sa pag-imbitan niya sa debut niya. Nginitian lang niya ang mga ito, tsaka sinabing wala lang yun. Matapos yun ay nagpaalam na siya sa mga ito dahil kailangan niya na raw maghanda bukas. Tumangulang ang mga ito sa kanya, tsaka siya naglakad palabas ng klase. Nang makalayo na siya at makitang palabas na ng eskwelahan, narinig ko ang usapan ng grupo nila Julina. May pinaplano na naman silang hindi maganda kay Monica. Plano nila itong ipahiya sa party nito bukas. Labis akong nabahala sa narinig ko, kaya agad akong lumabas ng klase at hinabol si Monica para balaan siya sa pwedeng mangyari. Ngunit nabigo ako. Nakasakay na siya ng jeep paglabas ko ng school, kaya hindi ko siya nabalaan. Napabuntong hininga na lang ako bago naglakad pa uwi sa bahay namin. Buong gabi ko inisip ang plano nila Julina. Hindi nila pwedeng gawin yun sa napaka-importanting araw sa buhay ni Monica. Debut niya yun. Dapat na mag-enjoy siya sa araw na yun. Hindi siya pwedeng mapahiya sa harap ng maraming tao. Sagad talaga sa buto ang kasamaan nila. Sila na nga itong inimbita. Sila pa itong may balak gawin sa debutante na hindi maganda. Pambihira. Itinulog ko na lang ang inis ko para may lakas ako ng loob bukas sabihin kay Monica ang mga mangyayari.
Kinabukasan, hinanda ko na agad ang mga susuotin ko. Namili na rin ako ng regalo para kay Monica. Isang simpleng bag na may lamang 3 nobela. Napansin ko kasi na mahilig siyang magbasa ng pocketbook. Kaya ito ang naisip kong iregalo sa kanya. 5:00 pa lang ng hapon ay umalis na ako ng bahay. Plano kong magpunta sa venue ng maaga para kausapin si Monica. Ngunit pagdating ko doon, wala pa siya. Nakahanda na ang lahat doon, pero ako pa lang ang bukod tanging tao na nandito. Nakakapagtaka. Hindi ba dapat may tao dito kahit papano? Pero bakit wala? Hindi kaya nagkamali ako ng napuntahan? Muli kong tinignan ng address na nakalagay sa sobre. At tama naman itong napuntahan ko. Bakit ganoon? Bakit parang may kakaiba dito sa lugar na ito? Hindi ko maipaliwanag. Napatingin ako sa relo na suot ko. At 5:00 ng hapon pa lang. Medyo nakaramdam ako ng antok. Kaya nagdesisyon akong maupo muna sa pinakadulong pwesto habang inaantay ang pagdating ni Monica. Naupo ako doon ng ilang minuto at hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Nang magising ako, magsisimula na ang party. Masigabong palakpakan ang gumising sa akin. Pagtingin ko sa paligid ay nandito na ang lahat ng bisita. Nakaupo ang grupo nila Julina sa harapan. Nagbubulungan sila. At alam kong para yon sa plano nila kay Monica. Hindi ko napigilang mainis. Itutuloy pa rin talaga nila ang binabalak nila. Ilang saglit pa, tumugtog ang malakas na musika. Kasabay nito ay ang paglabas ni Monica mula sa likod kasama ang isang lalaki. Si Christian. Classmate rin namin siya. At siya ang pinaka-close ni Monica. Lumakad sila papunta sa maliit na entablado sa harap at sinabing magsisimula na ang party. Naging masaya ang takbo ng party sa lumipas na 30 minuto. Binati namin si Monica. May mga nag-perform sa stage. May kumanta, may sumayaw, may nagpatawa. At syempre, hindi mawawala ang 18 roses. Nakangiti ang lahat ng bisita ng mga sandaling yun. Maging sina Julina ay nakangiti rin. Akala ko ay nakalimutan na nila ang plano nila kay Monica. Ngunit nagkamali ako. Dahil nang magpunta si Monica sa banyo, ay sinundan siya doon ni Julina. Palihim ko silang sinundan doon para malaman ang gagawin nila. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko ang ginawa nila kay Monica pagkapasok pa lang nito ng banyo. Binasagan nila ito ng maraming itlog sa ulo. Hindi pa sila nakontento at binuhusan rin nila ito ng isang balding tubig na galing sa inidoro. Ginawa nila yun kay Monica habang nakangiti at malademonyong tumatawa. Naiyak na lang si Monica dahil sa ginawa nila. Lalapitan ko na sana siya para tulungan nang bigla siyang tumawa. Isang tawa na nagpataas ng lahat ng balahibo ko sa buong katawan. Bakas ang pagtataka sa mukha ni Julina dahil sa ginawang yun ni Monica. Akmang sasaktan na sana siya nang bigla siyang maglabas ng kutsilyo mula sa puting gown na suot niya. At isa-isa niyang pinatay ang grupo ni Julina. Walang nakaligtas sa mga ito. Napuno ng sigawan ang loob ng banyo habang humihingi sila ng saklolo. Nakatingin lang ako sa kanila mula sa pwesto ko. Lumingon ako ulit sa kinaroroonan nila. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang patay na si Julina at nakatayo ngayon sa harapan ko ang duguang si Monica. Ngumiti siya sa akin na labis kong ipinagtaka. Kasabay nun, magkakasunod na putok ng baril ang narinig namin at sigawan ng mga bisita.
Doon ipinagtapat ni Monica sa akin ang lahat ng plano niya. Na sa araw ng debut niya, wawakasan niya ang buhay ni Julina at ng lahat ng taong nambuli at nang maliit sa kanya.